bossing yan. So magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back na naman mga bossing dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing ay mag-install po tayo ng 4-pin CDI adjustable dito sa Suzuki Smash. Ayan. So ito yung kahon niya. So ang laman ng kahon na ito ay yung adjustable CDI na pang lipan mga bossing. So ibig sabihin kung panlipan siya ay pang 4-pin CDI na the same lang din ng ating mga 4-pin CDI na yung kinakabit natin. So pagkakaiba lang at ang kaibahan lang is na-adjust yung kanyang limiter. So nagpuputol-putol. Possible pwede kayong mag-adjust ng from 4,000 RPM, magpuputol-putol na yung andar. So anong nangyayari, parang nagra-rapid backfire ang inyong unit. Kapag gamit po natin itong ating 4-pin CDI na adjustable. Okay? Ayan, so ito na-install na nga natin yung ating 4-pin CDI na adjustable. Ito yan mga bossing. Ayan. Ito yung adjustan niya is ito, nasa baba. Ayan. 1, 2, 3, 4. Okay. So, share ko sa inyo paano natin to i-install dito sa Suzuki Smash 115. At step by step ito, tuturo ko sa inyo. So, madali lang ito mga bossing para lang tayo nagko-convert ng 4-pin CDI dito na panlipan. Ayan. So, kaibahan niya lang is yun, meron tayong adjustan dito ng ating RPM para sa limiter at para sa backfire. Okay, so umpisahan natin mga bossing dito sa ating negative. Ayan. So, dapat pag magsisira ano kayo ng CDI mga bossing, nakaharap sa inyo CDI ng ganito para ma-access niyo yung mga wire. So, itong left side na to, itong hawak ko na to, ayan. Disregard na lang tayo sa kulay mga bossing. So tayo na lang ng CDI yung gagawin natin. Yan. Ito, ilalagay. Negative po yan mga bossing. Gagawin natin. Ilalagay natin yan dito sa black na may lining na white. Black na may lining na white. Yan po yung negative ng Suzuki Smash. Okay? Then yung positive natin mga bossing. Ito. Yan. So itong hawak ko na to mga bossing ngayon. Ito yung positive na CDI na to. Doon naman po natin yan nilalagay sa ating kulay orange wire. Ayan. Dito mga bossing. Orange wire po. Yan po yung accessories wire ng Suzuki. Yan po yung kapag kabinuhay natin ng susi, saka lang po siya nagbibigay ng supply. Next naman natin mga bossing, itong ating sa pulser. Ang pulser po ng 4-pin CDI mga bossing ay ito. Ayan. Itong din na to. Ilalagay naman po natin siya dun sa kulay blue na may lining na yellow. Ayan. Ito yan mga bossing. Blue na may lining na yellow. Kapag lumiban sa sakit, nagiging green. Okay. So, kung tayo magpapasa dito sa kapila, kasi baliktad yan. Okay. So, ayan. Dito tayo magbay-base. Dun po natin ilalagay siya sa blue na may lining na yellow. Then, next naman natin is yung itong ating ignition coil. Ito yung ignition coil ng 4-pin CDI. Dito naman po natin nilalagay sa white na may lining na blue. Ayan. White na may lining na blue kung saan ito rin po yung kulay ng ating ignition coil. Ayan din po yan. Then kung mapapansin po ninyo, merong mga natirang wire. Ayan. So yung dalawa dyan is para doon sa carburetor. So wala na namang connection yung ating carburetor. Tayo naka-modify na tayo 24mm. 28mm, pinalitan natin siya 24mm. Ayan. So ganun lang mga bossing, ganun lang po mag-install ng 4-pin CDI dito sa Suzuki Smash. Then ang sunod naman natin is yung sa adjust ng kanyang limiter ng CDI. So sunod natin. Start. One. Two. Three. Oh, 4.
8,000 RPM siguro to. Yan. $8,000 RPM. Yan yung pinakamataas. Pero gusto mo yung ano lang, naputok pag natakbo. Ito.